Mga minamahal na kapatid, ayon sa banal na istorya ng mamatay ang ating Panginoong Jesucristo sa ibabaw ng krus, ang mga taong sumasaksi sa pook ng krusahan ay nagsiuwi na, sapagkat sila ay natakot sa kasungitan ng panahon. Ang mga alagad naman ang dahil sa pangamba nilang sila ang siya namang usigin ng kanilang mga kalaban ay nagtago sa iba't ibang lugar. Dahil dito, tanging mga kawal ng Romano at Hudyo ang naiwan sa bundok ng Kalbaryo. Ngayon, ang dahil naman sa kaugalian ng mga mamamayan, hindi maaaring pahintulutan na ang sino mang binitay sa parusahan ay abutan pa ng pagpasok ng araw ng Sabat. Dahil dito, dalawang lihim na mga alagad ng Panginoon ang nakiusap kay Pilato na kung maaari, sila na ang magtanggal at maglibing sa bangkay ni Jesucristo. Ang pakiusap nito sa dalawang tagasunod na walang iba kundi sina Nicodemus at Jose Arimatea ay buong puso naman pinangunlakan ng prokurador na si Pilato. Sa maiksing pangungusap, ang 20 ng kanilang mga tagapaglingkod ay nagsimula na ng kanilang banal na gawain. Sinikap nilang tapusin ang pagkatanggal at paglilibing sa loob ng maiksing panahon, sapagkat sa ganap na ikalima ng hapon din yun, ang araw ng Sabat ay magsisimula na. Ang mga Hudyo ay bumibilang ng kanilang oras, buhat sa ikalima ng hapon. Hindi tulad natin ngayon na tayo ay bumibilang buhat sa ika-12 ng hating gabi. Itinayo ni Nicodemus ang 2 hagdan, at ang mga ito ay kanilang isinandi na pahalaan sa banal na krus. Pinaakyat nila ang 2 katulong at sa ilalim ng kanilang pamamahala, tinanggal nila ang mga kasangkapan na ginamit sa pagpaparusa pagkatak. Ang wika ni Nicodemus ay ganito: dahan-dahan at buong galang natanggalin ang koronang tinig. Nasugatan at nagpahirap sa ulo ng banal na guro. Ito ay dapat nilang ingatan at mahalin upang sa tuwi-tuwi na ay ating magulita ang puri ng pagpapakasakit na ginawa ng Panginoon alang-alang sa ating kaligtasan. Pagtanggal ng koronang tinig, inihanda naman ang mahabang kayo na gagamitin sa pagbuhugas ng bangkay. Pagkalagay nito sa dapat kalagyan, sinabi naman ni Jose Arimatea ang ganito: tanggalin ang pako sa kaliwang kamay.
Ito ay dapat ding mahalin at ingatan, bagamat ito ay naging kasangkapan sa hirap at kamatayan. Ang nilayunin ko ay walang iba, kundi ang parating magunita ng buong sangkatauhan na ang Panginoon ay napako nang dahil sa pagtubos niya sa lahat ng kasalanan. At ang wika naman ni Nicodemus ay ganito: dahan-dahan tanggalin ang pako sa kanyang kanang kamay. At ito ay dapat mahalin, sapagkat ito ay napangiran ng dugo na siyang ipinaghugas ng Panginoon sa ating kasamaan. Nang ang dalawang kamay ng Panginoon ay nakaalis na sa pagkakapako, buong ingat na inalalayan ng dalawang katulong ang banal na katawan upang iwasan na muling magdanak ng dugo sa ibabaw ng parusahan. Pagkatapos nito, ipinatanggal ni Nicodemus ang pako sa mga paa. At kanya rin ipinagbili ang ganito: ingatan at mahalin upang ang mga tao hindi nakakita sa pagkamatay ng Panginoon ay magkaroon ng pagkakataong makaalam kung gaano kalaki ang pagpapakasakit ng dakilang Nazareno alang-alang sa katubusan ng ating mga kaluluwa sa kamay nitong manunokso ng mundo. Nang ang lahat ng mga bagay na ito ay nagamit na nila, buong galang nila inihugos ang banal na bangkay. Sinikap nilang ito na huwag manghipon ng kanilang makasalanang mga kamay, tanda ng kanilang puspusang paggalang at kabanalan ng kalooban. Pagkatanggal ng banal na bangkay, ito ay buong lumbay nilang inilagay sa paghihinagpis na kandungan ng kanyang banal na mahal. Habang ito ay tinatangisan ng mahal sa kanya, sinigap ni Nicodemus at Arimatea na pagiran ang katawan ni Jesus ng aloe, balsamo at mira. Pagkatapos ay ibinalot na sa malalapad na sabahan na binuhusan nila ng mamahaling pabango na galing pa sa bansang Ehipto.
Lumipas lang ng ilang saglit, ang bangkay ay kanilang inilibing na sa isang bagong libingan bato na pag-aari ni Jose Arimatea. Pagkalibing, ang lahat ay nagsiuwi na nagsakbibi ng kalungbayan. Ngunit may nag-aalab na pag-asa na ang hirap at sakit at kamatayan ng Panginoon ay siya na magiging ginhawa, lunas at buhay ng mga kaluluwang nagsisisi ng kasamaan. Ang pag-asang ito ay naging katotohanan sapagkat ang krus ng kamatayan ay naging krus ng buhay na walang hanggan. Ang mga parang bakal na naging kasangkapan ng kanyang kahirapan ay naging kasangkapan din ng ating kaligtasan. Ang koronang tinig na ginamit sa pagpapasala sa kanyang pagkatao ay naging korona naman para sa atin ng ganap na tagumpay sa ibabaw ng kasamaan. Ito ang siyang tagumpay ng kabutihan sa ibabaw ng kabuktutan. Tagumpay ng katotohanan sa ibabaw ng kasinungalingan. Tagumpay ng buhay sa ibabaw ng kamatayan. Hari nawa, ang mga aral ng Panginoon ay makita sa ating pamumuhay upang ang diwa ng Kristyanismo ang siyang lumaganap ng lubusan sa ibabaw ng sanlibutan. Shalom. Lulugod po ang